Ang akin pong katanungan, Brother Eli, ay may kinalaman po sa darating na halalan ngayong Mayo. Brother Eli, ang atin po bang banal na Biblia ay mayroon po bang panuntunang itinuturo sa pagpili ng karapat-dapat na kandidato? Maaari po ba ninyo kaming gabayan, Brother Eli? Salamat po. Maraming salamat din po, Attorney. Let us read. How do we choose leaders if we are to follow God's will? In the book of Deuteronomy, chapter 16, verse 18, it says, Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the Lord thy God giveth thee, throughout thy tribes, and they shall judge the people with just judgment. Maghahalal ka sa iyong ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng iyong mga pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ayon sa iyong mga lipi, at sila'y hahatol sa bayan ng matuwid na paghatol. Ang ilalagay mo, yung hahatol ng matuwid na paghatol, ano, kapatid na Luz? Opo. Tingnan natin kung ano ba yung matuwid na paghatol sa 19. Huwag kang magliliko ng paghatol. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao, ni kukuha ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Tanyo? Huwag kang magliliko ng paghatol, huwag kang tatangi ng pagkatao. Ngayon, kung gusto mong maglagay ng pinuno, ano ba ang gagawin natin? Basahin nga natin yung 1.13 ng Deuteronomio. Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi, at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. Yun ang sabi ng Diyos. Baka naman mali yan sa Tagalog, Englishin mo nga. Take you wise men and understanding and known among your tribes, and I will make them rulers over you. Which ruler will God make over the people of God? Men of understanding, wise. Anong klaseng wise? Wise sa pamamahala, hindi nagliliko ng paghatol, hindi nagtatangi ng pagkatao, hindi rin naman tumatanggap ng suhol o impluensya.